Ako si Lando, isang mangingisda. Kasama ang aking asawa, si Marina, kami namumuhay ng payak sa isang tahimik na baryo sa tabing dagat. Sa araw-araw naming paglalayag, dala ang aming maliit na bangka, palaging may halong saya at pag-asang makakauwi kami na may dalang huli para sa hapunan. Noon, ang dagat para sa amin ay isang kaibigan, tahimik, maamo at nagbibigay buhay. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Maliwanag ang araw nang umalis kami ni Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa habang nag-aayos ng lambat. Lando, sana maayos ang huli natin ngayon. Aniya, may halong saya at pagkasabik. Sinang-ayunan ko siya habang patuloy na tinutulak ang bangka papunta sa kalmadong tubig. Hindi namin alam na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang hindi malilimutang karanasan. Habang kami lumalayo sa pampang, napansin kong bigla ang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang kalmado ay napalitan ng kakaibang lamig na tila may dalang babala. Nagkatinginan kami ni Marina, ngunit ipinagpatuloy ang aming gawain. Subalit hindi nagtagal, naramdaman naming biglang umalog ang bangka, tila may malakas na puwersang bumangga dito mula sa ilalim. Anong iyon, Lando? Tanong ni Marina, kinakabahan. Hindi ko siya masagot. Nagsimula akong magmasid sa paligid, hinahanap ang posibleng sanhi. Sa ilalim ng tubig may anino na gumagalaw, malaki at mabilis. Tila mayroon ngang kakaibang nilalang sa ilalim. Bulong ko sa sarili. Hinanap ko ang mga mata ni Marina, nakita kong puno na ito ng takot. Kailangan natin maging maingat, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Binalak naming umuwi na, ngunit ang dagat ay tila may ibang plano. Muli, bumangga ang bangka. Ngayon, mas malakas at mas marahas. Napasigaw si Marina at hindi ko na napigilan ng panginginig ng aking mga kamay. Sa ilalim, ang anino ay tila lumalaki at lumalapit. Isang higanteng halimaw ang tila nagtatago sa ilalim. Isang nilalang na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Ang dagat na dati naming kaibigan ay biglang naging kalaban. Nagdesisyon kaming bumalik na sa pampang, ngunit tila ang bangka ay ayaw sumunod sa amin. Para kaming hinahatak pabalik sa gitna ng karagatan, sa lugar kung saan naroon ang halimaw. Ang aming mga puso ay puno ng takot, ngunit kami nagpatuloy. Wala nang oras para sa pag-aalinlangan. Habang binabaybay namin ang daan pabalik, naramdaman kong may malamig na tubig na pumapasok sa bangka. Napatingin kami ni Marina sa ilalim ng aming mga paa, may butas na sa bangka, dala ng marahas na pagbangga ng nilalang. Kailangan naming kumilos ng mabilis, ngunit tila ang oras ay hindi namin kakampi. Sa gitna ng aming pagsusumikap na takasan ng panganib, isang malakas na hampas ang tuluyang nagpataob sa aming bangka. Inabot ko ang kamay ni Marina habang kami nahulog sa malamig na tubig. Sa ilalim nakita ko ang anyo ng halimaw, higante, matalimang mga mata at tila nag-aabang. Walang oras para mag-isip. Kailangang makaligtas kami mula sa panganib na ito. Ngunit paano? Sa ilalim ng karagatan, kami nag-iisa at ang halimaw ay handang umatake. Sa ilalim ng mga bituin, kami ni Rosa ay nakaupo sa aming bangka habang ang malamig na hangin ng karagatan ay marahang humahaplos sa aming mga mukha. Ang mga alon ay tila mga bulong ng dagat, tahimik ngunit puno ng mga lihim. Sa gitna ng dilim, ang aming mga puso ay hindi mapakali. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa misteryosong pangyayaring hindi maipaliwanag. Nagsimula ang lahat noong nakaraang linggo. Kami ay naglayag sa karagatan upang mangisda gaya ng aming nakasanayan. Subalit sa gitna ng aming paglalayag, may kakaibang bagay na lumitaw mula sa kailaliman ng dagat. Isang higanteng halimaw, may mga mata na tila mga ilaw sa kadiliman, ang unti-unting lumutang sa aming harapan. Hindi ko maalis sa aking isipan ang hugis ng kanyang katawan, ang mga galamay na nagwawala sa tubig, at ang nakakatakot na tunog na tila nagmumula sa kanyang kaluluwa.
Hindi namin alam kung paano kami nakatakas noon. Ang bawat segundo ay mistulang 1 oras ng takot. Sa pag-uwi, hindi namin maialis sa aming mga isipan ang pangyayari. Ang dagat na dati aming kaibigan ay naging isang lugar ng takot at pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, kailangan naming bumalik. Ang dagat ay ang aming kabuhayan. Ngunit ngayon, kami ay nababalot ng takot sa kung ano ang maaari naming muling makita. Habang naglalayag, hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Si Rosa sa kabila ng kanyang tapang ay tahimik lamang at halatang nagmamasid sa paligid. Ang mga alon ay tila mas mabagsik kaysa dati at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na nagpaparamdam ng panganib. Ang aming mga mata ay patuloy na nagbabantay sa tubig, inaasahan ng anumang kakaibang kilos. "Huwag kang mag-alala, mahal ko," sabi ni Rosa, pilit nang ngumingiti habang inaayos ang lambat. "Narito tayo upang mangisda, hindi upang matakot." Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Pareho naming alam na ang dagat ay hindi na gaya ng dati. Ang bawat tunog, bawat paggalaw ng tubig ay tila may kaakibat na panganib. Tila may nakasilip na mga mata mula sa ilalim, nagmamasid, naghihintay. Habang abala kami sa pag-aayos ng lambat, isang malakas na dagundong ang biglang bumalot sa paligid. Ang bangka ay tila niyugyog ng isang malakas na alon, ngunit ito'y hindi alon. Muli, mula sa kailaliman, lumitaw ang higanteng halimaw. Ang mga mata nito ay nagningning sa kadiliman na parang mga apoy sa gitna ng dagat. Ang mga galamay nito ay umabot sa amin, tila mga kamay na naghahanap ng biktima. "Anton, ano ang gagawin natin?" Sigaw ni Rosa. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pilit na pinapakalma ang aming mga sarili. Kailangan naming kumilos, ngunit paano? Ang halimaw ay tila walang awa, at ang aming bangka ay maliit lamang na piraso sa gitna ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, naisip ko ang aming mga lumang kwento. Ang mga kwento ng mga mangingisda na nakaligtas sa mga higante ng dagat. Wala kaming armas, ngunit mayroon kaming lambat. Ang lambat na dati panghuli ng isda, ngayon ay maaaring maging aming sandata. "Mabilis, Rosa, ihanda mo ang lambat," utos ko, habang ako'y nagmamadaling gumalaw. Si Rosa ay tumalima at kami ay nagkaisa sa aming layunin. Ang lambat ay aming itinapon sa tubig, umaasa na ito ay makakabig ng kahit anong bahagi ng halimaw. Ngunit sa aming pag-aakala, ang halimaw ay tila nagulat. Ang mga galamay nito ay bumitaw at ito'y unti-unting naglaho sa ilalim. Ang dagat ay muling naging tahimik, ngunit ang aming mga puso ay nanatiling nag-aalab sa takot. Nakahinga kami ng maluwag, ngunit alam naming hindi ito ang katapusan. Ang halimaw ay nandiyan pa rin, nagmamasid, nag-aabang. At kami, kahit naligtas sa ngayon, ay alam na kailangan naming maghanda para sa susunod na engkwentro. Sa aming pag-uwi, ang dagat ay tila bumalik sa dati nitong katahimikan, ngunit ang aming mga isipan ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang halimaw na iyon? Ano ang nais nito sa amin? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa aming mga isipan, na tila mga alon na hindi mapigilan. Pagdating namin sa Pampang, isang matandang mangingisda ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. "Nakita niyo na siya, hindi ba?" tanong niya, na tila alam ang aming karanasan. Tumango ako habang si Rosa ay tila hindi makapagsalita. "Ano ang halimaw na iyon?" tanong ko, puno ng pag-usisa. Ngumiti ang matanda, ang nangiti na tila may alam sa mga lihim ng dagat. "Ang halimaw na iyon ay bahagi ng ating mundo, Anton. Huwag kang matakot. Sa ilalim ng karagatan, may mga bagay na hindi natin nauunawaan. Ngunit tandaan mo, ang dagat ay may sariling batas." Habang iniisip ko ang kanyang mga sinabi, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin.
Ang dagat ay tila may sinasabi, ngunit hindi ko mawari kung ano. At sa gabing iyon, habang kami ni Rosa ay nakaupo sa ilalim ng mga bituin, alam namin na ang aming kwento ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo. Ngunit sa aming pag-uwi, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa ilalim ng bangka. Isang tunog na tila mga bulong na hindi maipaliwanag. Ang dagat ay ipinapakita ang kanyang lihim at ang aming kwento ay hindi pa tapos. Hindi ko pa rin maialis sa aking isipan ang mga naganap sa ilalim ng karagatan. Kasama ang aking asawang si Lito, sinubukan naming balikan ang mga pangyayari. Ngunit tila ang lahat ay bumabalik sa isang tanong na hindi namin masagot. Ano nga ba ang halimaw na iyon? Gabi-gabi ay napapahinto ako sa aking pagtulog. Dinadalaw ng mga imaheng nagyayelong nagtatago sa likod ng mga alon. Hindi ko na alam kung ano ang mas nakakakilabot, ang mismong halimaw o ang kawalang kasiguraduhan sa kinaroroonan nito. Isang umaga, habang namimilipit pa ang sikat ng araw sa silangan, nagdesisyon kaming mag-asawa na bumalik sa lugar kung saan namin huling nakita ang kababalaghan. Ang dagat ay tila nag-aanyaya, ang mga alon ay naglalambing na parang walang nagbabadyang panganib. Nagimpake kami ng mas maraming kagamitan sa pangisda at mga gamit pangkaligtasan. Bago kami umalis, nagdasal muna kami ng taimtim na sana ay maging ligtas ang aming paglalakbay at magbigay liwanag sa mga tanong na bumabagabag sa amin. Habang nasa bangka, hindi maiwasang mangibabaw ang katahimikan. Ang dating masiglang usapan namin ni Lito ay napalitan ng mga tanong na bumabalot sa aming isipan. Ano ba talaga ang nakita natin, Lita? Tanong ni Lito habang pinagmamasdan ang paggalaw ng tubig. Parang hindi makatotohanan. Para bang bahagi lang ng panaginip. Oo nga, Lito, sagot ko. Pero hindi natin ito panaginip. Totoo ito. Nasa atin ang mga marka, ang takot, ang pagdududa. Kailangan natin itong alamin. Pagdating namin sa lugar, hininto namin ang bangka at inihanda ang mga kagamitan. Sumisid kami sa tubig at sa ilalim nito ay naramdaman kong muli ang kilabot ng aming nakaraan. Ngunit sa aming pag-usad, may kung anong kakaibang enerhiya ang bumabalot sa paligid. Para bang may puwersang humihila sa amin palapit sa kaibuturan ng dagat. Sa gitna ng aming paglalakbay sa ilalim, napansin namin ang isang bagay na hindi namin nakita noon. Isang sinaunang piraso ng metal ang nakabaon sa buhangin na tila bahagi ng isang lumubog na sasakyang pandagat. Nilapitan namin ito at sa aming pagtitingin, napansin naming may mga ukit na simbolo sa ibabaw nito. Hindi ito ordinaryong metal. May kakaibang kislap ito na parang sumisigaw ng mga lihim na matagal nang nakatago. Habang pinag-aaralan namin ang metal na iyon, bigla na lamang nagbago ang daloy ng tubig. Ang karagatan ay tila nabuhay, nagkaroon ng alon na tila nagtataboy sa amin palayo. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman naming dapat kaming manatili at alamin ang nasa likod ng mga kakaibang pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, isa pang tanawin ang lumitaw. Ang halimaw na dati naming nakita ay muling nagpakita, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likod nito ay may mga anino ng iba pang nilalang, mas malalaki, mas kahindik-hindik. Ang mga mata nito ay naglalagablab at sa isang iglap, naramdaman naming nakatingin ito sa amin. Parang nagbabanta ngunit may kasamang pagkiusap. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa halimaw. Parang may bahagi sa akin na nakakaintindi sa dahilan ng presensya nito. Sa kabila ng takot, naramdaman kong hindi ito narito upang manakit. May kung anong hinahanap ito, isang bagay na matagal nang nawawala. Habang nakaharap kami sa mga nilalang, nagsalita si Lito. Lita, tingnan mo ang mga mata nito. Parang may sinasabi. Napansin ko rin ang mga mata ng halimaw. Sa kabila ng kanilang kislap, may lungkot na tila nagsusumamo. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa. Ano nga ba ang dapat naming gawin?
Sa aming pag-iisip, biglang nagbago ang tanawin. Ang halimaw ay naglaho at ang karagatan ay bumalik sa dati nitong anyo. Pero may naiwan, isang piraso ng metal na kinuha namin mula sa ilalim. Pag-ahon namin, napansin naming may kakaibang kislap ito, para bang may buhay ang bawat ukit na nasa ibabaw. Habang nagpapahinga kami sa bangka, hindi ko maiwasang isipin ang huling tanawin. Ano nga ba ang hinahanap ng halimaw? Ano ang kahulugan ng mga simbolo sa metal na iyon? Sa gitna ng aming pag-iisip, napansin ni Lito ang isang bagay na hindi namin inaasahan, isang liham na nakabalot sa lumang papel kasama ng metal. Binuksan namin ito at binasa, at sa bawat salita ay lumilitaw ang isang kwento ng isang sinaunang lahi na matagal nang nalubog sa karagatan. Ang liham ay isang panawagan, isang hiling na sana ay matulungan silang makabalik sa dati nilang mundo. Sa pagtatapos ng liham, nakasulat ang mga salitang, "Kung sino man ang makakakita nito, kayo ang susi sa aming kaligtasan." Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa halip, nagsisimula pa lamang. Ang halimaw na iyon, ang mga simbolo, ang liham, lahat ay bahagi ng mas malalim na kwento. At kami, isang simpleng mag-asawa, ang napili upang tuklasin ang lihim ng kalaliman. Sa kabila ng liwanag ng buwan na naglalaro sa ibabaw ng tubig, ang dagat ay tila ba naging isang madilim na kalaliman na nagkukubli ng mga lihim na hindi namin inaasahang matutuklasan. Ako si Mateo, isang mangingisda na nasanay na sa mga tahimik na gabi sa laot, kasama ang aking butihing asawa, si Clara. Ngunit ang gabing ito ay hindi karaniwan. Ang aming simpleng pamumuhay ay biglang napuno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkabahala. Nagsimula ang lahat ng kami ay nakatambay sa aming bangka, hinihintay ang tamang oras para sa pangingisda. Ang alon ay banayad at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na nagpaparamdam ng kapanatagan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang kaluskos ang gumising sa aming damdamin. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga isda o ng mga alon na madalas naming naririnig. Ang tunog ay may kasamang kakaibang ugong na umaalingaw-ngaw sa ilalim ng tubig. "Mateo, naririnig mo ba yon?" Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango ako, pinipilit na huwag ipakita ang aking pagkatakot. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na kami sa mga kakaibang tunog ng dagat. Ngunit ang gabing ito ay tila ba may dalang kakaibang enerhiya. Nagdesisyon kaming silipin kung ano ang nagdudulot ng ingay. Sa aming paglapit sa gilid ng bangka, nakita namin ang isang malaking anino na mabilis na gumagalaw sa ilalim ng tubig. "Halimaw ba yan?" Bulong ni Clara, ang kanyang mata ay nanlaki sa takot. Ang anino ay naging mas malinaw habang ito ay umaahon. Isang higanteng nilalang, may mga kaliskis na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay mistulang apoy na nagbabaga sa dilim. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang halimaw ay tila isang bahagi ng alamat na hindi namin inaasahang makikita sa totoong buhay. Ang aming mga puso ay bumilis ang tibok, ngunit sa halip na tumakas, kami ay natigilan sa aming kinatatayuan. May kung anong puwersa ang nag-uudyok sa amin na manatili. Isang bahagi ng aming pagkatao na nais makilala ang nilalang na ito upang maunawaan kung bakit ito nagpakita sa amin. "Mateo, anong gagawin natin?" Tanong ni Clara, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bago pa ako makasagot, ang halimaw ay nagsimulang gumalaw palapit sa amin. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, ang kanyang mga kilos ay hindi nagpakita ng agresyon. Bagkus, ito ay parang nag-anyaya sa amin na lumapit. Kami ay nagkatinginan ni Clara, nagtataka at nag-aalala sa susunod na mangyayari. Habang kami ay nananatili sa aming pagkakatayo, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng halimaw,
may isang piraso ng bagay na lumulutang. Isang lumang kahon, tila ba mula sa isang lumubog na barko. Ang kahon ay may mga ukit na simbolo na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko bilang mangingisda. Mateo, tingnan mo yung kahon, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Nang kami ay lumapit, ang halimaw ay biglang umurong, tila ba nagbibigay daan sa amin upang makuha ang kahon. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagmamasid, naghihintay sa aming susunod na hakbang. Sa kabila ng takot na bumabalot sa amin, kami ay nagdesisyon na kunin ito. Kung ito man ay isang bitag o isang regalo, wala kaming ibang magagawa kundi ang tanggapin ang hamon. Habang inaangat namin ang kahon, naramdaman ko ang bigat nito. Hindi lamang ito pisikal na bigat, kundi ang bigat ng misteryo na dala nito. Nang buksan namin ito, ang laman ay hindi inaasahan. Isang lumang journal, ang mga pahina ay puno ng mga tala at guhit na tila ba mula sa isang sinaunang panahon. Mateo, tingnan mo ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ni Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Habang binabasa namin ang mga tala, unti-unting lumitaw ang istorya ng isang mangingisda na tulad namin. Isang tao na nakaranas ng parehong mga pangyayari na nakipagtagpo sa halimaw sa ilalim ng dagat. Ang kanyang mga guhit ay nagpakita ng mga simbolo at sinyalis na nag-uugnay sa amin sa halimaw na ito. Ang kanyang huling tala ay nag-iwan ng isang babala. Ang halimaw ay bantay ng isang lihim na hindi dapat malaman. Habang kami ay nag-iisip sa kahulugan ng mga ito, naramdaman namin ang isang kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Ang halimaw ay nagsimulang umalis pabalik sa kalaliman ng dagat. Ngunit bago ito tuluyang mawala, ang kanyang mga mata ay tumitig sa amin, tila ba nagiiwan ng isang mensahe na hindi namin maunawaan. Kami ay naiwan sa gitna ng dagat, ang kahon at ang journal sa aming mga kamay, ang misteryo sa aming isipan. Sa likod ng takot at pag-aalala, isang tanong ang bumubalot sa amin. Ano ang lihim na ito at bakit kami ang napili upang matuklasan nito? At sa gabing iyon, habang kami ay bumalik sa Pampang, alam namin na ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang halimaw at ang kanyang lihim ay patuloy na susundan kami. Ang kanyang mensahe ay patuloy na mangungusap sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aming alam. Ang halimaw ay muling magpapakita at kami ay dapat maging handa sa kung anuman ang dala nito. Ang mga alon ng dagat ay tila may sariling ritmo, habang kami ni Lando ay patuloy na naglalakbay sa gitna ng karagatan. Ang araw ay naglalaro sa ibabaw ng tubig, nagbibigyang liwanag sa asul na kalaliman, ngunit sa kabila ng ganda nito ay tila may bumabalot na misteryo. Nag-uumapaw ang dagat sa mga lihim na hindi maabot ng mata, at sa ilalim ng tubig na ito ay nakatago ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang linggo na ang nakalipas simula nang una naming makita ang higanteng halimaw. Isang nilalang na hindi pa namin nakikita sa tanang buhay namin bilang mga mangingisda. Ang katawan nito ay animoy isang dambuhalang anino na naglalakbay sa ilalim ng tubig. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng kakaibang takot sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng aming takot, ang pangungusap ni Lando na kailangan natin itong malaman ay naging gabay namin sa paglalakbay na ito. Sa tulong ng ilang kaibigan, nakakuha kami ng lumang mapa na naglalaman ng mga alamat tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Maraming kuwento ang nagsasabi tungkol sa mga halimaw sa karagatan, ngunit ang pinakamakabuluhan ay ang tungkol sa isang nilalang na nagbabantay sa isang sinaunang kayamanan. Ang kayamanang ito ay sinasabing may kakayahang magbigay ng walang kapantay na kapangyarihan sa sinumang makakahanap nito. Habang kami naglalakbay,
Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang tunay na layunin ng halimaw. Ano nga ba ang pinoprotektahan nito? At bakit tila sinusundan nito ang bawat galaw namin sa dagat? Sa bawat pagsisid namin, palaging naroon ang presensiya nito, isang anino na hindi maikakaila. Rosa, bulong ni Lando habang kami nakaupo sa gilid ng bangka, ang mga mata ay nakapako sa kalaliman ng dagat. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tumango ako, hindi maalis ang kaba sa dibdib ko. Oo, Lando, parang may gustong iparating sa atin ang dagat. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, ang hangin ay unti-unting lumalakas, tila ipinapahiwatig na kami papalapit na sa kung saan man ang destinasyon ng aming pakikipagsapalaran. Hanggang sa dumating kami sa isang bahagi ng dagat na hindi pa namin nararating. Ang tubig dito ay tila may kakaibang kulay, mas matingkad, at ang paligid ay napakatahimik. Bigla kong narinig ang isang tunog, isang mabagal na pag-ugong na nagmumula sa ilalim ng dagat. Lando, naririnig mo ba yan? Tanong ko, ang tinig ko ay puno ng pag-aalala. Tumango si Lando at kinuha ang isang lumang kagamitan na ginagamit namin para sa pagsisid. Panahon na para alamin natin ang lihim ng dagat, Rosa. Sa bawat hakbang namin pababa sa tubig, ramdam ko ang lamig na bumabalot sa akin, ang presensiya ng misteryo na tila sumasalubong sa amin. Puno ng koral at mga isda ang nadadaanan namin. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang anino sa ilalim, ang halimaw na nagbabantay. Nang marating namin ang kailaliman, doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang sinaunang pinto, yari sa bato at napapalibutan ng mga lumot. Sa likod nito, nakikita ko ang liwanag na parang nagmumula sa isang kayamanan. Ngunit bago pa kami makalapit, naramdaman ko ang paggalaw ng tubig, ang pagdating ng halimaw. Hindi tayo nag-iisa, Rosa, bulong ni Lando habang unti-unting lumalapit sa amin ang higanteng anino. Ang halimaw ay may mga mata na kumikinang, tila nagbabantay sa pinto. Ngunit sa halip na takutin kami, ang mga mata nito ay tila nagtatanong, naghihintay. At sa sandaling iyon, naisip ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang halimaw ay hindi kalaban, ito ay isang bantay. Sumulyap si Lando sa akin at sabay kaming lumapit sa pinto. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng puso ko, ang kaba at pananabik na bumabalot sa akin. Hanggang sa marating namin ang pinto, at sa likod nito ay ang kayamanang matagal nang itinatago ng dagat. Ngunit bago pa namin mabuksan ang pinto, bigla kong naramdaman ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang tubig ay tila nag-uumapaw at ang halimaw ay sumisid sa gilid, tila may hinahanap. Rosa, may nangyayari, sigaw ni Lando, habang ang dagat ay nagkakaroon ng kakaibang alon. At sa pagkabigla, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng pinto ay hindi kayamanan, kundi isang portal, isang daanan patungo sa ibang mundo. Ang halimaw ay tila naglalakbay papunta rito, at kami naiwan, nagtataka sa bagong misteryo na nakaharap sa amin. Ang dagat ay puno ng lihim at kami ni Lando ay nasa gitna ng isang pakikipagsapalaran na hindi namin inaasahan. Sa likod ng pinto ay ang susunod na kabanata ng aming kwento, isang mundo na puno ng misteryo na kailangan naming tuklasin. Sa ilalim ng mapayapang dagat, kung saan ang araw ay tila naglalaro sa mga alon, nakasakay kami ni Esteban sa aming bangka. Matapos ang mga nakaraang araw na puno ng kaba at pag-aalala, unti-unti na naming natutunan kung papaano harapin ang takot na dala ng higanteng halimaw na aming nakita. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maiaalis sa aming isipan ang hiwaga kung ano nga ba ang nilalang na iyon at kung paano kami makakaligtas mula dito. Estela, sigurado ka bang dito tayo muling magtutungo? Tanong ni Esteban habang tinatanaw ang kalmado ngunit misteryosong dagat. Baka masyadong delikado. Hindi ko maiwasang nangumiti sa kanya.
kahit na ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala. Kung hindi natin haharapin ang takot na ito, paano natin malalaman ang katotohanan? At paano natin mapoprotektahan ang ating pamilya kung sakaling bumalik ito? Nagkasundo kami na muling bumalik sa lugar kung saan namin unang natagpuan ang halimaw. Ang aming balak ay hindi para makipaglaban, kundi para makahanap ng mga sagot. Ano ba ang tunay na intensyon ng nilalang na iyon? At bakit sa amin pa ito nagpakita? Habang papalapit kami sa pusod ng dagat, ang kalangitan ay unti-unting nagmadilim. Ang mga ulap na kanina'y tila pinapansin lamang ay ngayon ay nagdudulot ng masamang pangitain. Ang hangin ay nagsimulang bumilis at ang mga alon ay naging mas magaspang. Sa kabila nito, nagpatuloy kami. "Estela, tingnan mo!" Sigaw ni Esteban na biglang humila sa akin mula sa aking pag-iisip. Sa di kalayuan, may nakita kaming kakaiba sa ibabaw ng tubig. Isang bagay na malaki, tila isang piraso ng kahoy ngunit gumagalaw. Nang kami ay lumapit, nakita namin na ito pala ay isang bahagi ng sirang barko. Ang barkong iyon ay tila matagal nang nasa ilalim ng dagat, puno ng lumot at kalawang. Naalala mo ba ang kwento ni Lolo tungkol sa barkong nawawala? Tanong ni Esteban habang pinagmamasdan ang piraso ng barko. Tumango ako. Ang kwento ng barko ay matagal ng bahagi ng alamat sa aming bayan. Sinasabing noong unang panahon, may isang barko ng mga mangingisda na nawala sa dagat at mula noon, hindi na ito nakita pa. May mga nagsabing nalunod ito dahil sa isang higanting alon habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay kinuha ng isang halimaw. Ngayon, sa aming harapan, ang piraso ng barko ay tila isang patunay na may katotohanan ang alamat. Habang kami ay nagmumuni-muni, bigla naming naramdaman ang paggalaw ng tubig sa ilalim ng aming bangka. Ang kabog sa aking dibdib ay bumilis at alam ko na hindi ito magandang senyales. Dahan-dahan, muling lumitaw ang higanting halimaw. Ang kanyang mga mata ay tila lumalagablab sa galit at ang kanyang presensya ay nagdulot ng malamig na simoy na pumunit sa hangin. "Esteban, kailangan nating maging handa," wika ko habang pinipilit ang sarili na huwag magpanik. Ngunit bago pa man namin magawa ang anumang hakbang, ang halimaw ay biglang lumubog sa ilalim ng tubig. Ang dagat ay muling nagpakalma, ngunit alam namin na hindi ito ang katapusan. Nagpasya kaming bumalik sa pampang, dala ang piraso ng barko bilang patunay sa aming natuklasan. Sa bahay, habang pinag-aaralan namin ang piraso ng barko, may napansin si Esteban na hindi inaasahan. Sa ilalim ng mga lumot at kalawang, may nakaukit na mga simbolo na hindi namin naiintindihan. Ngunit ang mga simbolo ay tila may kahulugan, parang isang lihim na mensahe mula sa nakaraan. "Estela, tingnan mo ito," sabi ni Esteban habang tinuturo ang isa sa mga simbolo. "Parang nakita ko na ito dati." Sa isang iglap, naalala ko ang lumang kwaderno ng aming ama. Isang kwaderno na puno ng mga kwento, alamat at mga simbolo mula sa iba't ibang lugar. Agad kong kinuha ang kwaderno mula sa lumang baul at binuklat ang mga pahina. At doon, sa isang pahina na halos hindi ko na matandaan, nakita namin ang kaparehong simbolo. Ang simbolo ay mula sa isang kwento ng isang sinaunang tribo na naniniwalang may mga nilalang na nagbabantay sa kayamanan ng dagat. Ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta nakikita, maliban na lang kung may nagbabalak na kunin ang kanilang yaman. Napatingin kami ni Esteban sa isa't isa. Ang halimaw, ang barko at ang simbolo, lahat ng ito ay tila may koneksyon. Ngunit bago namin lubos na maunawaan ang lahat, naramdaman namin ang isang kakaiba sa paligid. Ang hangin ay biglang lumamig at ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang tunog mula sa labas. Mula sa bintana, nakita namin ang anino ng isang bagay na gumagalaw sa pampang.
ito ay hindi pangkaraniwang hayop. At sa aming pagkalito, biglang dumating sa amin ang isang di inaasahang panauhin. Sa harap ng aming pintuan, isang matandang lalaki na may dalang kwaderno na katulad ng sa amin. Ang tila may alam sa lihim ng dagat. May oras pa, wika ng matanda. Ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan bago maging huli ang lahat. At doon nagsimula ang aming bagong kabanata, isang kwento na puno ng misteryo at panganib sa ilalim ng karagatan na hindi pa namin ganap na nauunawaan. Sa gitna ng dagat, habang ang mga alon ay naglalambing sa aming bangka, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa aking balat. Si Elena, ang aking asawa, ay nasa harapan, nakapako ang tingin sa kawalan. Pareho kaming tahimik, tila ba ang bawat tunog ng alon ay isang bulong ng lihim na hindi namin mawari. Simula nang makita namin ang higanting halimaw sa kailaliman, hindi na kami mapakali. Ang bawat paglalayag ay mistulang isang pagsubok sa aming katatagan, isang hakbang sa gilid ng bangin ng kawalan. Hindi ko maalis sa aking isipan ang imahe ng halimaw, ang mga matang tila walang hangganan, ang katawan nitong singlaki ng isang maliit na isla. Ano nga ba ang nililihim ng karagatan? Ano ang tunay na pakay ng halimaw na iyon? Sa tingin mo, ano ang hinahanap nito? Tanong ni Elena. Binabasag ang katahimikan. Nag-isip ako ng ilang sandali. Pilit na hinuhugot mula sa aking kaalaman ang sagot sa tanong na iyon. Ngunit walang tiyak na kasagutan ang lumalabas. Baka, baka may kinalaman ito sa mga nawawalang bangka. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit maraming hindi na nakakauwi. Sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. Naramdaman kong lumapit si Elena, ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking braso. Kung ganoon, kailangan nating malaman. Hindi tayo pwedeng magpatuloy na walang kasiguraduhan. Hindi lang buhay natin ang nakataya, kundi pati na rin ang mga kapwa nating mangingisda. Tama siya, sa bawat araw na lumilipas, tila ba lumalapit kami sa isang hindi maiiwasang panganib, isang banta na patuloy na bumabalot sa aming komunidad. Kailangan naming gumawa ng hakbang, ngunit paano? Paano mo haharapin ang isang nilalang na ang laki at lakas ay hindi mo kayang pantayan? Napagdesisyonan naming bumalik sa Pampang upang magtanong sa mga matatanda ng aming bayan. Sila ang mga may mas malalim na kaalaman sa karagatan, ang mga nakaranas ng mga kwentong hindi pa namin naririnig. Baka sakaling may sagot sila sa aming mga katanungan. Habang papalapit kami sa dalampasigan, napansin naming may kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ang mga karaniwang tunog ng mga ibon at ang hangin ay tila puno ng pag-aalinlangan. Bumaba kami sa bangka at naglakad patungo sa kubo ni Mang Lino, ang pinakamatanda sa aming bayan. Magandang araw po, Mang Lino, bati ni Elena habang kami pumasok sa kanyang kubo. Tuloy kayo, mga anak, sagot ni Mang Lino. Ang kanyang boses ay tila puno ng karunungan at pag-unawa. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Nagpalitan kami ng tingin ni Elena bago siya nagsalita. May nakita po kami sa dagat, isang higanting halimaw. Hindi po namin alam kung ano iyon, pero tila ba nagdudulot ito ng panganib sa mga mangingisda. Tumahimik si Mang Lino. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa isang alaala na matagal na niyang inilihim. Ang halimaw na iyan, simula niya, ay matagal nang naririto sa ating karagatan. Maraming kwento ang nagsasabi na ito ang bantay ng isang nawawalang kayamanan, isang kayamanang matagal nang hinahanap ng mga dayuhan. Ngunit hindi pa ito nakikita ng sinuman, maliban sa iilan na hindi na nakabalik. Nagulat kami sa kanyang sinabi, isang nawawalang kayamanan, paano ito posibleng nakatago sa ilalim ng dagat? At bakit ito binabantayan ng isang halimaw? Ang aking isipan ay puno ng katanungan at tila ba ang mga sagot ay nagtatago sa likod ng bawat alon ng dagat. Ngunit mag-ingat kayo, babala ni Mang Lino.
Maraming nangahas na hanapin ang kayamanang iyon, ngunit ang halimaw ay hindi nagpapatawad. Kung ito nga ang inyong hinahanap, siguraduhin ninyong handa kayo sa anumang panganib. Nagpasalamat kami kay Mang Lino at lumabas ng kanyang kubo. Ang aming isipan ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang bawat hakbang ay may bigat, ang bawat isipin ay puno ng pagdududa. Ano nga ba ang aming gagawin? Paano namin haharapin ang halimaw na iyon nang hindi kami napapahamak? Habang naglalakad pabalik sa bangka, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin sa aking balat, tila ba may nakamasid sa amin. Napatingin ako sa paligid, ngunit walang tao, walang kakaibang nilalang. Ngunit ang pakiramdam ay hindi naglaho. Ramdam mo rin ba iyon? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tumango ako. Ang aking puso ay tila ba nagbabanta ng isang hindi maiiwasang pagbagsak. Ang halimaw ay hindi lang isang kwento. Ito ay tunay, isang banta na nararamdaman naming palapit ng palapit. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming alamin ang katotohanan. Kailangan naming harapin ang halimaw, hindi lang para sa amin kundi para sa aming komunidad. Sa bawat hakbang pabalik sa dagat, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isipan. Ang posibilidad na ang halimaw ay hindi ang tunay na kalaban, kundi ito ay nagtatago ng isang mas malalim na lihim na hindi pa namin natutuklasan. At sa huling sandali, habang ang araw ay nagtatago sa likod ng mga ulap, narinig namin ang isang tunog mula sa ilalim ng dagat. Isang tunog na tumagos sa aming pandinig. Isang sigaw, isang bulong ng panganib. At alam naming hindi na kami pwedeng umurong. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsimula na. Mula nang makaharap namin ang higanteng halimaw sa ilalim ng karagatan, hindi na naging normal ang aming buhay. Ang bawat pagdampi ng alon sa aming bangka ay tila may baong pangamba. Ang dagat na dati aming kaibigan ay naging isang misteryosong kaaway. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pangangailangan para sa kasagutan. Ako, si Juan, at ang aking may bahay na si Maria ay nagpasya na muling sumisid sa ilalim ng karagatan upang alamin ang katotohanan sa likod ng halimaw. Sa paglabas namin ng bangka, sinikap kong palakasin ang aking loob. Sa kabila ng takot na bumabalot sa puso ko, hindi ko magawang talikuran ng dagat na naging bahagi na ng aming buhay. Maria, handa ka na ba? Tanong ko sa kanya habang inaayos ang aming diving gear. Tumango siya, bagaman kita ko sa kanyang mga mata ang kaba. Ang unang pagsisid namin ay puno ng katahimikan. Ang mga isda ay tila may inaasahang mangyari, lahat ay nagtatago sa likod ng mga korales. Habang palalim kami ng palalim, nararamdaman ko ang pagbigat ng tubig, tila may pumipigil sa bawat galaw namin. Nasa ilalim kami ng dagat nang makita namin ang isang lumang barko. Ang barko'y tila nilamon ng oras, balot ng mga lumot at korales, at sa kabila nito, naroon ang isang kakaibang ningning sa paligid nito. Nagpalitan kami ni Maria ng tingin, nagtataka sa kung ano ang misteryo sa loob ng lumang barko. Dahan-dahan kaming lumapit at sa pagpasok sa loob, tumambad sa amin ang isang kakaibang tanawin. Sa gitna ng barko'y may isang malaking kristal na kumikinang sa dilim. Ang liwanag mula dito ang nagbibigay buhay sa mga lumot na bumabalot sa paligid. Habang nakatingin kami sa kristal, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa loob ng barko, tila may presensya na hindi namin maipaliwanag. Bigla, nagbago ang daloy ng tubig at nakita namin ang hugis ng halimaw sa labas ng barko, tila nagbabantay sa aming mga galaw. Mabilis kaming nagdesisyon na lumapit sa kristal. Sa paghawak ko, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Juan, anong ginagawa mo? Sigaw ni Maria habang nakamasid sa paligid. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili.
Ang kristal ay tila may sariling buhay, nagsusumamo na madama ang aking presensya. Sa paghawak ko sa kristal, biglang dumilim ang paligid. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo, tila kami nasa ibang dimensyon. Nang lumiwanag muli, naroon kami sa isang madilim na kuweba, napapalibutan ng mga estatwa ng iba't ibang nilalang sa dagat. Sa gitna ng kuweba ay naroon ang isang matandang lalaki, nakaupo sa isang trono na yari sa mga korales. Maligayang pagdating, wika ng matanda. Ako si Agos, tagapangalaga ng lihim ng karagatan. Nagpalitan kami ni Maria ng tingin, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ano ang ginagawa namin dito? Tanong ni Maria, halatang gulat sa nangyayari. Ang kristal na hawak mo ay susi sa pag-unawa sa halimaw na inyong nakita. Paliwanag ni Agos. Ito'y bahagi ng mas malalim na kwento ng mga nilalang sa dagat. Isang lihim na matagal nang itinago mula sa mga tao. Sa paglapit ko sa trono, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumalot sa akin. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Bilang tagapangalaga, ikaw ay may kakayahan upang ipagsanggalang ang mga nilalang sa dagat mula sa panganib, sagot ni Agos. Ngunit kailangan mong malaman ang tunay na kwento ng halimaw na inyong nakita. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ko. Isa itong bagay na hindi ko inaasahan, isang responsibilidad na tila hindi ko kayang gampanan. Ngunit naroon ang kakaibang kapangyarihan sa kristal, tila nagsusumamo na masumpungan ang katotohanan. Sa pagbalik namin sa aking diwa, naramdaman ko ang paggalaw ng tubig. Nasa ilalim na kami ng dagat, ngunit iba ang paligid. Mas maliwanag, mas payapa. Hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman ko ang koneksyon sa bawat nilalang sa dagat. Ang halimaw na dati kinatatakutan namin ay naroon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang kaaway, kundi bilang gabay. Maaari pa bang magbago ang lahat? Tanong ni Maria, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Ngumiti ako, hawak ang kristal sa aking palad. Hindi ko alam, Maria, ngunit ang alam ko, ang lihim ng karagatan ay nasa ating mga kamay at tayo'y may kakayahan upang baguhin ang landas ng ating kapalaran. Sa paglubog ng araw, muli naming naramdaman ang paggalaw ng dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon ang pag-asang hindi namin kailanman inasahan. Ang lihim ng karagatan ay isang misteryo na kailangang tuklasin. Isang kwento na kailangang isalaysay. Ngunit sa likod ng aming pagbalik, naroon ang isang tanong na hindi ko maalis. Ang halimaw ba ay tunay na kaibigan o isang bagong panganib na nagtatago sa ilalim ng karagatan? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami ni Isko ay muling naglayag sa karagatan. Ang mga alon ay tila may sariling buhay, kumakalma at biglang bumabagsik, na para bang nagbabanta ng isang bagay na hindi namin mawari. Ngunit sa gabi ring ito, ang katahimikan ng dagat ay may dalang kakaibang kabang hindi ko maipaliwanag. Aling Nilda, tingnan mo ang mga bituin, bulong ni Isko habang nakatingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap, tila mga mata ng kalawakan na nagmamasid sa amin. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng tanawing iyon, ang aking isip ay hindi mapakali. Parang may hindi tama. Habang naglalayag kami, bigla kong naramdaman ang paggalaw ng aming bangka na tila may humihila rito sa ilalim. Isko, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko, pilit na pinipigil ang pag-aalala sa aking boses. Oo, Aling Nilda, parang may kung anong kumakapit sa bangka. Sagot niya at agad kaming nagtungo sa gilid ng bangka para silipin kung ano ang nangyayari. Sa huni ng hangin at hampas ng alon, may biglang umusbong na malaking anino sa ilalim ng tubig. Ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan. Malaki, hugis isda, ngunit may mga elemento ng isang halimaw. Ang puso ko ay kumabog sa kaba at takot. Isko, ano yan? Tanong ko, bagamat alam kong ni Sia ay walang kasagutan.
Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng takot at pag-aalinlangan. Sumisilay ang anino papalapit sa amin, at sa isang iglap, lumitaw ang higanting halimaw. Ang katawan nito ay kasing laki ng bangka. Ang mga matay nag-aapoy sa galit o sakit na hindi ko matukoy. Nagbistulang ang oras ay tumigil habang kami ay nakatitig sa nilalang na ito, hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. Anong gagawin natin, Isko? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang lumusong ang halimaw sa tubig na nagpaalon sa bangka at muntik na kaming itapon. Tumayo si Isko at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon. Kailangan natin itong harapin, Aling Nilda. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Sa aming kabila ng takot, pinilit naming kalmahin ang aming mga sarili. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinawakan ko ang lambat, handang gamitin ito bilang proteksyon. Samantalang si Isko ay naghahanap ng anumang bagay na maaring gamitin upang ipagtanggol kami. Ngunit hindi pa man kami nakahanda, muling lumitaw ang halimaw. At sa isang iglap, ang isang bagay na hindi namin inaasahan ay naganap. Sa halip na sumalakay, ang halimaw ay tila nagpakita ng pagmamakaawa, ang mga mata nito'y puno ng lungkot. Isko, parang may mensahe ito, bulong ko, habang unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa nilalang na ito. Sa kabila ng takot, naisip kong subukang makipag-ugnayan. Isa kang nilalang ng dagat, hindi ba? Ano ang kailangan mo? Ang halimaw ay naglabas ng kakaibang tunog, tila isang awit na galing sa kailaliman ng dagat. At sa bawat nota, unti-unting naintindihan namin ang kwento nito, na ito'y isang nilalang na matagal nang nagdurusa sa ilalim ng karagatan, nag-iisa at hindi maipaliwanag ang sakit sa puso. Ang mga tao'y naging banta sa kanyang kaligtasan, at kami ang una niyang nakitang may tapang na harapin siya. Isko, hindi halimaw ang nilalang na ito, sabi ko, habang pinipilit kong intindihin ang mensahe nito. Isa itong nilalang na nangangailangan ng tulong. Ngunit bago pa man namin tuluyang maunawaan ang layunin ng halimaw, bigla itong naglaho sa ilalim ng tubig na para bang may ibang puwersa na humihila sa kanya palayo. Kami ni Isko ay naiwan na gulat, nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Anong ibig sabihin nito, Aling Nilda? Tanong ni Isko. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman namin ang kakaibang paggalaw sa ilalim ng tubig. At sa aming pagtingin, isang bagong anino ang bumubuo sa ilalim, mas malaki, mas mapanganib. Ang halimaw na aming nakaharap ay hindi pala nag-iisa. Isko, may mas malaki pang panganib, sambit ko, habang ang bangkay unti-unting nilalamon ng takot at panganib na hindi namin alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, naramdaman ko ang kakaibang lakas sa aming dalawa, ang aming pag-asa at tapang, na kahit sa ilalim ng karagatan ay hindi magpapatalo. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi pa rin nawawala. Ano ang tunay na layunin ng mga nilalang na ito? Bakit nila kami pinili? Sa aming paglalayag sa gitna ng karagatan, alam naming hindi ito ang katapusan, kundi simula ng mas malaking kwento na kailangan naming tuklasin. Sa mga nakalipas na araw, tila ba ang bawat hampas ng alon sa aming bangka ay nagdadala ng kakaibang kaba. Ako si Miguel, isang mangingisda, at kasama ko ang aking butihing asawa, si Elena. Ang aming simpleng pamumuhay ay patuloy na ginagambala ng misteryosong puwersa sa ilalim ng karagatan. Mula nang makita namin ang higanting halimaw, ang mga gabi ay puno ng mga bangungot. Madalas kong maramdaman ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking balat tuwing kami ay nasa laot. Si Elena naman, kahit pilit na nagtatapang-tapangan, ay hindi maikukubli ang kanyang pag-aalala. Sa umaga ng aming paglalayag, ang hangin ay tila may kakaibang sinasabi. Miguel,
Bulong ni Elena habang tinatanaw ang papalapit na alon. Pakiramdam ko'y hindi tayo nag-iisa. Napatingin ako sa kanyang mga mata, puno ng agam-agam. Sinubukan kong palakasin ang kanyang loob sa pamamagitan ng isang ngumiti, ngunit sa loob-loob ko'y ramdam ko rin ang kanyang takot. Habang kami naglalayag sa gitna ng dagat, biglang umingit ang makina ng aming bangka. Nagpahinto ito sa gitna ng kawalan. Nagsimula na namang bumalot ang takot sa aming dalawa. Kailangang maayos natin ito bago pa dumilim, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nagpatuloy kami sa pag-aayos ng makina, ngunit ang bawat kilos namin ay tila may bantay na mga mata sa ilalim ng dagat. Sa gitna ng aming pag-aayos, napansin kong tila may kumikislap sa ilalim ng tubig, isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Elena, tingnan mo iyon, sabi ko habang itinuturo ang ilalim ng bangka. Lumapit siya sa gilid at kami sabay na napatingin. Ang liwanag ay tila nagmumula sa isang bagay na nakabaon sa buhangin sa ilalim. Paunti-unti itong lumilinaw at doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang sinaunang estatwa ng isang halimaw. Ang mga mata nito'y tila buhay, nakatingin sa amin mula sa ilalim ng dagat. Miguel, ano ito? Tanong ni Elena, halatang natatakot. Hindi ko alam, Elena. Ngunit kailangan nating malaman. Sagot ko habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Nagdesisyon kaming magtampisaw sa tubig upang masaliksik ang estatwa. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aming mga balat. Ang puso ko'y pumipintig sa kaba, ngunit ang kuryosidad ay mas matimbang kaysa sa takot. Nang malapit na kami, nakita namin ang mga ukit sa estatwa, mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Biglang may narinig kaming ingay mula sa ilalim, isang tunog na tila ba'y nagmumula sa kalaliman. Elena, bumalik na tayo sa bangka, sabi ko, ngunit bago pa kami makabalik, isang malakas na alon ang dumating, tila sinasadyang itulak kami palayo sa estatwa. Sa gitna ng kaguluhan, nalaglag ang isang bagay mula sa bulsa ni Elena. Isang lumang pendant na namana pa niya mula sa kanyang mga ninuno. Habang kami nagpapanik upang makabalik sa bangka, ang pendant ay tila nahulog malapit sa estatwa. Nagulat kami nang biglang kumislap ang pendant sabay sa pagliwanag ng mga mata ng estatwa. Miguel, ano ang nangyayari? Tanong ni Elena, nanginginig sa takot. Hindi ko alam ang sagot, ngunit ang mga kaganapan ay tila may sinasabi. Ang pendant na iyon na matagal nang pinaniniwala ang may kapangyarihan ay tila nagbigay sigla sa estatwa. Biglang nagbago ang hangin at ang dagat ay tila humupa. Naramdaman namin na ang halimaw sa ilalim ay hindi lamang isang nilalang ng takot, kundi isang bahagi ng mas malaking kwento. Sa pagbalik namin sa bangka, kami itahimik. Ang aming mga isip ay puno ng katanungan. Ano ang koneksyon ng pendant sa estatwa? Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo? At higit sa lahat, ano ang layunin ng halimaw na tila nag-aabang sa ilalim ng dagat? Habang kami pauwi, napansin namin na ang dagat ay tila payapa na. Ang mga alon na dati tila galit ay ngayoy mahinahon. Subalit ang aming kalooban ay hindi mapakali. Alam namin na ang aming nadiskubre ay simula lamang ng mas malalim na lihim na nakatago sa ilalim ng karagatan. Sa pagdating namin sa Pampang, nagpasya kaming hindi muna ipaalam sa iba ang aming nakita. Ngunit alam namin na ang oras ay darating kung kailan ang lihim na ito ay kailangan ng ilantad. At sa kabila ng aming takot, kami determinado na tuklasin ang katotohanan sa likod ng sinaunang halimaw na nakaengkwentro namin. Ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang bawat hakbang ay tila patungo sa mas malaking misteryo. At sa likod ng bawat alon, ang mahiwagang halimaw ay patuloy na nagbabantay, naghihintay sa susunod na kabanata ng aming buhay. Sa gitna ng dilim, nadama ko ang malamig na hangin sa aking likod at narinig ang bulong ng dagat
na tila may sinasabing hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit alam ko, sa pagdating ng tamang panahon, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kasagutan. Sa ngayon, ang aming kwento ay nananatiling isang misteryo na naghihintay ng pag-unlad. Sa ilalim ng karagatan, habang unti-unting lumubog ang takipsilim, naramdaman kong bumagal ang tibok ng aking puso. Ang alingaw-ngaw ng mga alon ay tila naging musika na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Kahit pa ang dilim at lamig ng dagat ay nagsimulang kumalat sa aking mga buto. Kasama ko si Mila, ang aking pinakamamahal na asawa, na mas matatag pa sa lahat ng mga bagyo na aming hinarap sa dagat. Magkakapit kamay kaming lumalangoy, ang aming mga mata ay naglalagablab sa pag-asam na matuklasan ang misteryo sa ilalim. Ang aming bangka na palaging naging saksi sa aming mga pakikipagsapalaran ay nakadaong sa ibabaw, kalmado, ngunit tila nag-aabang din sa kung ano ang aming matutuklasan. Mahal, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Mila habang ang kanyang mga matay naglalaban sa pagitan ng takot at pananabik. Alam kong hindi siya takot sa dagat, kundi sa kung ano ang maaaring bumalot sa amin mula sa kailaliman nito. Ngunit alam ko rin na hindi kami maaaring umatras. Ang mga alamat tungkol sa higanteng halimaw na nakatago sa ilalim ng karagatan ay naging bahagi na ng aming buhay. Sa tuwing kami mangingisda, palaging may mumunting kaba sa aming dibdib na baka sa aming pagbalik, makita namin ang halimaw na iyon. Lagi mo akong tinatanong niyan, sagot ko. Sinubukan kong magpatawa kahit paramdam ko ang lamig na bumabalot sa paligid. Ngunit alam mong hindi ako aatras, hindi ngayon. Nagpatuloy kami sa paglangoy, ang aming mga ilaw sa helmet ay nagsimula ng magbigay ng liwanag sa paligid. Ang mga bahura ay nagsimulang magpakita ng kanilang kagandahan. Tila may sariling buhay ang mga ito, sumasabay sa agos ng tubig. Ngunit ang kagandahan ay may kasamang panganib at sa ilalim nito'y may mga kwento ng mga mangingisda na nawala at hindi na muling nakita. Habang kami lumalalim, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang tubig ay tila may sariling kamalayan, pumapaligid sa amin, sinusubukan kami yakapin. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na tila humila sa akin pababa. Mila, sigaw ko, ngunit ang tunog ay natangay ng mga alon. At sa isang iglap ay naramdaman ko ang kanyang kamay na bumitaw sa akin. Ang paningin ko'y nagsimulang magdilim, ngunit ang liwanag mula sa aking helmet ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Sa aking harapan, biglang nagpakita ang isang anino, malaki, mas malaki pa sa aming bangka. Ang hugis nito'y hindi maipaliwanag, ngunit may mga mata itong nagliliyab, tila nagmamasid at naghihintay. Ang halimaw sa ilalim ng dagat ay narito, sa harap ko, at ang kanyang presensya ay nagpapakulo sa aking dugo. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa mga bahura. Ang mga kilabot nitong kaliskis ay kumikislap sa mga ilaw ko, ngunit ang mga mata nito'y hindi nagbabanta, kundi tila nag-uusisa. Naalala ko ang mga kwento ng mga matatanda na ang halimaw na ito'y hindi basta-basta pumapatay, kundi nagbabantay sa mga lumalabag sa kanyang teritoryo. Ngunit bakit kami? Ano ang aming nagawa para magising ang ganitong halimaw? Mila, sigaw ko pang muli, ang aking boses ay nanginginig sa takot at pangamba. Ngunit sa likod ng halimaw, nakita ko siya, lumalangoy patungo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pagmamahal. Mahal, nandito lang ako, tugon niya habang unti-unting lumalapit sa akin. Ngunit bago pa kami muling magkapit kamay, naramdaman namin ang tubig na umikot sa paligid na tila may sariling buhay. Ang halimo ay nagsimulang kumilos, ang kanyang mga matay hindi na nag-uusisa kundi puno ng galit. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang puwersa na tila humila sa amin pababa, mas malalim pa sa kailaliman.
Ang mga alon ay nagwala, ang tubig ay nag-aalimpuyo, at kami nilamon ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kakaibang init, isang liwanag na nagmula sa aking dibdib, mula sa kwintas na ibinigay sa akin ni Mila noong kami nagsimula pa lang mangisda. Isang liwanag na tila nagbibigay ng pag-asa, na kahit sa gitna ng panganib, mayroong pag-asa. At doon, sa ilalim ng karagatan, habang kami nilalamon ng kadiliman, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang puwersa na hindi ko maipaliwanag, na tila nagbabantay sa amin. Ang higanteng halimaw ay tumigil, ang kanyang mga matay nagbago, tila nakakita ng isang bagay na hindi niya inaasahan. At sa isang iglap, kami nakalutang sa liwanag. Ang tubig na dati tila kalaban ay naging kaibigan. At ang halimaw ay naglaho, iniwan kami sa gitna ng hiwaga ng dagat. Ngunit sa likod ng aming isipan, alam namin na hindi ito ang katapusan, na ang halimaw ay magbabalik at ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa ilalim ng karagatan, sa gitna ng hiwaga, ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Julio ay muling nagsimula ng aming paglalakbay sa ilalim ng karagatan. Sa kabila ng mga pangamba, ang pagnanais na malaman, ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot. Sa bawat pagdausdos ng aming bangka sa ibabaw ng mga alon, nararamdaman ko ang pagkinig ng malamig na hangin sa aking balat, tila ba mga kamay ng dagat na nag-aabot ng babala. Alam mo ba, Maria, bungad ni Julio habang pinagmamasdan ang mga bituin. Parang may kakaiba talaga sa lugar na ito. Mula pa noong bata ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa halimaw na nakatira sa ilalim ng dagat. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, hindi ko maiwasang mag-isip kung ang mga ito ay tunay o bunga lamang ng imahinasyon. Ngunit sa mga nakaraang araw, parang unti-unting nagiging totoo ang bawat bulong at kwentong bayan. Habang lumalalim ang gabi, narinig namin ang isang tunog na hindi namin inaasahan. Isang mabagal na dagundong na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso. Si Julio ay tahimik na nakatingin sa harapan, tila ba naghihintay sa susunod na mangyayari. Kami ay parehong nag-aalangan, ngunit hindi rin makapaghintay na makilala ang nilalang na nagtatago sa ilalim ng mga alon. Sa gitna ng aming paglalakbay, biglang umilaw ang isang bagay sa ilalim ng tubig. Ito ay isang kakaibang sinag na tila ba nanggagaling mula sa mismong puso ng karagatan. Ang liwanag na iyon ay nagbigay sa amin ng lakas ng loob at nagpatunay na mayroong misteryo sa ilalim na dapat naming tuklasin. Nang kami ay lumapit sa pinagmulan ng liwanag, unti-unti na naming nasilayan ang hugis ng isang malaking anino sa ilalim ng tubig. Ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan, tila ba isang higanting nilalang na may mga palasong pakpak. Ang halimaw na ito, na dati sa kwento lamang namin naririnig, ngayon ay nasa harapan na namin, totoo at humihinga. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang takot at ang pagkamangha ay magkahalong bumabalot sa aking pagkatao. Si Julio ay nakatingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Alam ko sa mga oras na iyon na hindi kami aalis sa lugar na ito nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Maria, tingnan mo! Sigaw ni Julio habang itinuturo ang isang bagay sa ilalim ng tubig. Nang aking sinundan ang kanyang tinuturo, nakita ko ang isang bagay na nagbigay sa akin ng mas matinding kaba. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang sinaunang simbolo na ukit sa bato, na tila ba may mensahe para sa amin. Sa kabila ng aming pangamba, bumaba kami sa tubig. Lumangoy patungo sa simbolo. Ang malamig na tubig ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, parang ang buong dagat ay nagmamasid sa amin. Sa pag-abot namin sa bato, nakumpirma ko na ang mga ukit ay hindi pangkaraniwan. Ang mga ito ay tila nagkukwento ng isang sinaunang kasaysayan,
isang lihim na hindi pa ibinabahagi sa mundo. Sa gitna ng aming pagtuklas, biglang nagbago ang lahat. Ang halimaw na kanina'y tahimik ay biglang gumalaw at sa isang iglap ay naglabas ito ng isang tunog na tila ba nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Ang tunog na iyon ay nagbigay sa amin ng babala, isang paalala na ang bawat hakbang namin ay may kapalit. Buksan mo ang iyong mga mata, Maria, bulong ni Julio habang hinahawakan ang aking kamay. May isang bagay na kailangan nating malaman. At sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla, isang pagtawag na hindi ko maipaliwanag. Habang unti-unti kaming bumabalik sa bangka, ang halimaw ay bumalik sa kanyang tahimik na paggalaw, ngunit alam ko na hindi iyon katapusan. Habang kami ay papunta sa Pampang, biglang lumitaw ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nakita namin ang isang grupo ng mga mangingisda na tila ba may hinihintay. Ang kanilang mga mata ay puno ng misteryo at sa kanilang mga mukha ay mababakas ang isang lihim na tila ba matagal nang nagkukubli sa dilim. Maria, tingnan mo kung sino ang narito, bulong ni Julio habang itinuturo ang isang matandang lalaki sa gitna ng grupo. Siya ang aming lolo, isang taong matagal nang nawala at akala namin ay wala na. Ngunit narito siya, nakatayo sa harap namin, tila ba may dalang mensahe mula sa nakaraan. Sa kabila ng pagkagulat, alam ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang karagatan ay may mas malalalim pang lihim na dapat naming tuklasin at ang aming pamilya ay may kasaysayang dapat ipagpatuloy. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang kakaibang liwanag, isang pag-asa na ang lahat ng ito ay may dahilan. Ang halimaw sa ilalim ng dagat, ang simbolo sa bato, at ang aming lolo, lahat sila ay parte ng isang mas malaking kwento na kailangan naming isiwalat. Ngunit ang tanong, handa ba kaming malaman ang buong katotohanan?